Okay, so good evening po, no? Good evening sa inyong lahat, mga sellers, and welcome sa ating day 1. Day 1 ng ating batch 21 Legendary Masterclass. So, focusing on ads mastery. So, kaya tinawag po siya na ads mastery because this masterclass or itong ano natin, training na ito ay magfo-focus sa Shopee and Lazada ads. Okay? So before we proceed with our orientation for tonight, so gusto ko muna magpakilala sa mga sa mga new seller natin. My name is Mark D. So siguro na pwede ko bang malaman saan nyo po ba ako nakita? Pwede ko bang malaman kung saan nyo ako nakita? Anyone? YouTube? Facebook group? YouTube, seller support group. So more or less, no, seller support group, YouTube, or referral. And yes, ako po yun. Ako po yun si Mark D. Ako yung laging madalas mag-comment sa mga seller group at madalas inaaway at binabash din ng mga sellers doon. So naiintindihan ko naman sila. Kasi syempre, tayo na medyo mas malalim na yung pagkakilala natin sa platform. So, ako kasi hindi ganun yung pagkakilala ko sa platform. That's why mapapansin nyo, most of my comments sa mga doon ay taliwas sa paniniwala ng karamihang mga seller doon sa group na yon. So ako po ay seller sa Shopee and Lazada for more than 7 years na po. Okay? And ako po ay nagtuturo sa e-commerce for more than 3 years na din po. So, nagsimula ako ng batch 1 but hindi pa yun official. But right now, no, batch 21 na kayo at we have almost 1,000 of sellers na natulungan na dito sa program na ito. Okay, that's why yung mga nababasa nyo ng mga positive feedbacks, yung mga pinopost natin ng mga daily positives, hindi po yun mga edited. Hindi rin po sila mga fake conversations. That's why pag ako nagpo-post ng mga ng mga what do you call this, ng mga messages from other sellers, nagbibigay ng pasasalamat at magbibigay ng feedbacks, ay sinasama ko na rin yung pangalan para at least pwede nyong i-stock yung mga nagme-message sa akin. Okay? So marami na tayong natulungan sellers from zero knowledge hanggang sa nagkaroon na sila nag-grow yung kanilang mga shop. Okay? And then yun nga, ano nga ba ang pag-uusapan natin dito sa ating masterclass? So magfo-focus po ito sa ads po. So Shopee ads and then Lazada sponsored discovery. Okay? Nga pala, no, I'd like also to acknowledge the presence yung coach natin, legendary coach for Lazada, si Coach Julius Tamayo. So Hello actually, no, talaga. student po ako ni Sir Julius, si Coach Julius before. Ako lang po yung nagpatuloy nung kanyang mga tinuro. So, kumbaga, ano may mga natutunan ko kay Coach Julius ay yun ay pinalago ko at shinare ko sa lahat para mas maraming makatulong pa. At yun ay credits ko kay Coach Julius lahat. Kung ano man ang alam ko dito, ay yun din ay galing din ho po sa kanya. Coach, may gusto ka ba short ano lang? Okay na bro, sige. Okay lang, okay lang. Okay lang. Welcome sa mga sa mga nandito. So, sabihin ko sa inyo na si Mark D super humble niya. Okay, sobrang humble niya kung makikita nyo. May mga time na may nagmumura sa kanya, ganun, or siya rin minsan nagmumura. Pero alam niyo yun, kunin niyo yung yung idea na malaki yung may tutulong niya sa iyo. Kasi kahit ako mismo, yun nga sabi niya sa inyo kanina na meron akong contribution sa kanya kung paano nag-grow yung business niya, tapos pinagpatuloy niya. Pero dumating yung time na mas magaling na siya sa akin at nakita ko kung paano siya ka-humble. Hindi siya mayabang. Kahit mas magaling na siya sa akin, hindi siya nagyabang. So, yun lang yung gusto kong nakita sa kanya na napaka-humble niya. Kahit na
yun nga, malaki yung contribution ko sa kanya. Sa ngayon, napakalaki din yung contribution niya sa company ko kasi tuwing meron akong questions sa Shopee, Lazada, or TikTok, siya yung nilalapitan ko at very open siya. Actually, kahit ako nag-enroll sa kanya, anong batch ba ako, bro? Hindi ko na maalala din eh. Hindi ko na rin Siguro, maalala eh. Kahit ako nag-enroll din ako sa kanya at pati yung staff ko, pina-enroll ko din sa kanya. Thank you, bro. Thank you, coach. thank you, coach. Ano ako naman, gusto ko lagi magtatanaw ako na kung saan ako nang galing. Mahirap naman yung magpapanggap ako na lahat ng ito ay galing sa akin. So I have to give credit to you also, coach. So thank you din po. Thank you, Okay. thank you. Well, anyway, no, ano tayo, moving forward, hindi ko na ikukwento yung buhay ko, no, kung paano ako naging, naging seller. So, siguro, maiksi lang, dati akong kusinero na naging teacher, and then from teacher ay pinasok ko yung online business, pero hindi pa Shopee and Lazada. So, more on reselling ako, hanggang sa na-discover ko yung Shopee and Lazada, and then, inaral ko lang, Google, YouTube, and then Seller Education Hub, and then Lazada University. So, mostly puro experience based yung mga natutunan ko dito sa mga platform, which is yun yung sinishare ko sa mga sa mga sellers dito. At isa yun sa pinaka-importante, okay, para ma-legit check mo ang isang nagtuturo sa inyo. So, you have to ensure na yung nagtuturo sa inyo ay may sariling shop, may sariling negosyo, and nasa Shopee mismo and Lazada. So, meaning to say, lahat ng ituturo dito ay kapareho din ninyo. Kung ano napapagdaanan nyo, ay yun din ang napapagdaanan ko. That's why makaka-relate po ako sa inyo. At lahat ng ibabahagi ko, I'm pretty sure, ay the same way kung ano man, kung ano yung na-encounter nyo sa mga platforms na ito. Okay? So, now, ang pag-usapan natin, ano nga ba yung mga pag-uusapan, ano ba yung mga topics to be discussed for this entire sessions natin. Okay? So, ang masterclass na ito ay aabot ng, it is almost a 1 month training. Okay? Monday, Wednesday, and Friday ang schedule natin. Every 8 o'clock. But, depende siya, no? May times na minsan everyday po ako na nagtuturo kapag kinakailan. Lalo na kapag mga simula ng sessions ay inaaraw-araw ko po. Yan. So, merong mga pagbabago sa aking module. So, kung sa batch 20 ay iba yung aking atake sa pagtuturo o yung let's say yung build up sa pagtuturo. So, dito sa batch 21 ay magbabago yung aking magiging modules. But it is almost the same kung ano yung content ng tinuturo ko yung mga previous batch, but ngayon magfo-focus siya more on understanding sa ads. Okay, Shopee ads and Lazada ads. Okay? So ano ba yung ads mastery overview natin? So these are the key points na mga pag-uusapan natin dito sa ating masterclass. So number 1, ito pinaka-importante. Understanding the platform. So a lot of seller ay hindi kilala si platform. Okay? So ano nangyayari pag hindi kilala si platform? Yung ginagawa nila doon sa shop nila ay hindi rin nila alam o hindi rin nila kilala yung mga bawat tools na ginagamit nila to improve yung performance ng shop nila. Hindi rin naiintindihan kung papaano nagwo-work yung platform sa mga products natin. That's why at the end of the day, ang ginagawa ni seller, inuhulaan din niya kung ano yung resulta at kung ano yung cause at problema kung bakit nagkakaganon yung products niya or yung performance ng shop niya. So, you're gonna learn the similarities and differences on each platform, paano gumagana yung algorithm for every platform. Let's say for example, let's talk about Shopee. Si Shopee, iba yung way on, yung approach para ma-attract mo yung algorithm niya. Okay? So, kay Shopee, more on ads siya. Okay? So, aminin na natin, si Shopee. But, merong tinatawag na low-cost marketing also, which is pumapasok doon yung mga campaigns, live selling, affiliates. So, yun tinatawag na mga low-cost marketing. But, the most powerful way on how to boost the visibility
of your item kay Shopee is using ads. Okay? Pero hindi talaga ads alone. May mga supporting elements po yan na i-discuss ko din sa mga sessions natin. Si Lazada, okay? For Lazada naman, baliktad. The most powerful tool to boost your visibility kay Lazada is the campaigns. So hindi ads ang malakas. Okay? These are all based on my experience. Okay? So pero meron pa ring ads kay Lazada, pero ang gagawin natin is medyo minimal lang yung gagawin nating yung pag-focus kay yung ads pagdating kay Lazada kasi actually campaigns lang pwede ka na magkaroon ng visibility kay Lazada. Nagsimula ako kay Lazada, hindi ako marunong mag-ads. Na nag-grow yung shop namin sa Lazada using campaigns only. Okay? Consistently. Hindi one day, hindi dalawang beses, tatlong beses. It is a continuous na pagjo-join sa mga ganitong klaseng campaigns kay Lazada. Si TikTok naman, si TikTok baliktad din. Okay? For TikTok ay the powerful way on how to boost or attract your algorithm for TikTok is using entertainment like live selling and then yung product video content. So doon powerful sa pag-promote ng product pagdating ho kay TikTok. So ito yung mga pag-uusapan natin sa entire month na ito at doon yung for every platform ipapaliwanag ko ano yung mga dapat yung gawin. For example, kay Shopee, anong sisimulan mo, paano mo siya ipopromote, and paano ka mag-create ng conversion doon. And then, ganun din kay Lazada, ganun din po kay TikTok. So, each platform, i-discuss natin yan. That's why, understanding the platform. And maybe siguro, no, at the end of this masterclass, mas maiintindihan mo na kung bakit bumabagsak ang sales mo, bakit hindi mo nakikita yung product mo sa search page, maiintindihan mo na yung traffic na sinasabi, 'di ba? Maiintindihan mo na rin na hindi pala traffic generator ang vouchers. Okay, pinipilit mong gumawa ng vouchers at nag-aantay ka ng benta, yung pala hindi pala para doon ang vouchers. So maiintindihan niyo yan dito, yung understanding the platforms. Pangalawa, setting up for success. So, how do you set up? Set up ng shop, product listing, optimization of your product. Tandaan nyo guys, no? Ang product, hindi yan pag in-upload mo, pababayaan mo na, iiwan mo na, then mag-aantay ka ng benta. Okay? There are elements you need para magkaroon ng sales ang isang product. So, uploading product is just one way. Isang part lang ho yan. Isang parte lang yan ng trabaho natin bilang isang seller dito sa platform na ito. Marami ka pang gagawin after the product upload. And sometimes, after you upload the product, hindi pa yon yung final na product page mo. May adjustment ka pang gagawin doon. So, that's because i-align mo yung product mo doon sa mga objectives mo. So, what are those objectives? So, kailangan yung product attractive. Product listing. Okay? Kailangan creative ka para maging unique yung product mo. In that way, mas makikilala product mo, mas mapapansin ng product mo, may bibili sa product mo. Pag may bumili sa product mo, you're building credibility already. Nagbi-build ka ng yung product mo maging trustworthy. In that sense, mas nagiging sales converting yung product mo. And of course, lahat dapat ng gagawin mo, effective. That's why naglagay tayo ng acute objective. So hindi yung marami kasi nag-upload lang ng product pero hindi tinitingnan attractive ba yung product. Para sa iyo attractive, pero sa tingin kaya ng iba attractive ba 'yon? 'Di ba? And then yung iba nangongopya lang. Nangongopya kay competitors ng ng kanilang mga thumbnails. Hindi na binabago yung thumbnails, so hindi sila unique. So paano kapag kakatiwalaan din doon? 'Di ba? Kasi wala kayong pinagkaiba from your competitors, 'di ba? That's why you need to be creative and unique so that maging trustworthy yung product mo. And at the end of the day, you are complaining
Si competitors na lang ang bumibenta, si competitors na lang ang binibili. Pababaan na lang ng presyo. So, anong way of competition mo? Way of competing with your competitors, nagbababa ka na lang din ng presyo. Paano ka papansinin? Pareho din kayo ng picture, 'di ba? So, sino bang mas bibilin sa inyo? Yung mas mababa at maraming product sold count, or ikaw na mas mababa, pangit ang picture mo, wala kang sold count. So, umiiyak ka pa rin sa dulo. So, dito matututunan mo yan. Okay? Ba't ganito? Bakit Agenda. nag-upgrade? Naka-upgrade ako. Ba't hindi nag-update? Ano ba yan? Teka lang. Teka lang, coach. In-update ko na to kaya ako umulit ako. Ano kaya nangyari? Well, anyway, sige, saglit lang. Tapusin ko lang ito and then I'm gonna end up this session. Ayusin ko lang po. Okay lang. Pasensya na. Pasensya na. Inayos ko na to kanina. Pero sige, I still have a few minutes para matapos ko itong part na ito. And then I'm gonna continue. Ayusin ko din yung account ko. Okay? So, yan. Setting up for success. So, tamang pricing, listing optimization, store branding, paano ka magkakaroon ng sarili mong identity doon sa shop mo. And of course, mastering the right system. Inventory management, para magiging maayos at efficient yung stock inventory mo. Yung tuturuan ko din kayo sa mga bago, yung order fulfillment, paano mag-print, mass ship na tinatawag, ano ba yung tinatawag na mga packlist na yan. So, isa yan sa mga ituturo natin dito. Okay? And then, number 4, paano gumamit ng mga marketing and promotional tools. Andyan na yung Shopee and Lazada ads, social media marketing, and paano ka mag-drive ng traffic coming from outside the platform, which is the external traffic. Okay? Then, factors to consider. Ano yung mga factors na dapat mo i-consider pa naghahanap ka ng product na ibebenta mo sa platform na ito? A lot of sellers, basta-basta na lang nag-a-adapt ng product, hindi kino-consider yung supply, yung sources, yung pricing, competition. So, isa yan sa mga i-discuss din natin sa mga susunod na sessions. And actually, maraming ways on how to earn on this platform. Maraming klaseng business model na pwede mong gawin dito sa platform na ito. Pwede kang mag-dropshipping, traditional, affiliates. So, yun yung mga different business model para ikaw ay mag-earn dito sa platform. Hindi lang traditional sellings. At I'm gonna include also yung mga legalities like the BIR, accounting management, parang ganon. But sabi ko nga, I'm trying to reach out kay Ma'am Isa Estenopo, isa po siyang CPA. Naging busy siya nung batch 20 kasi due to tax filing kasi. So, I'll try my best again on this batch na mahiritan natin si Ma'am Isa na makapagbigay sa atin or makapag-provide sa atin ng insights about BIR and accounting. Okay? So, guys, pasensya na. Hindi ko alam kung ano nangyari dito kasi inayos ko na to kanina. I thought it's okay already. Nagulat ako, ganito na naman siya. So, magsasend ulit ako ng link. Ayusin ko muna. Can you give me 5 minutes and then magsasend ulit ako ng link? Coach, sorry ayusin ko lang. Pasensya na po. Saglit lang po. Mag-send ulit ako ng link. Saglit lang po.